Nagsimula ang chapter na 10 nang nakatulog si Eileen matapos ipahayag na may mga kahihinatnan na naghihintay kay Sejen kung hindi niya uubusin ang lahat ng sopas. Sa kasalukuyan, habang natutulog ng mahimbing ang tagapamahala ng tore, si Sejen ay nahaharap sa mabigat na gawain ng pagharap sa sinumpang sopas ng mag-isa. Tinitigan ni Sejen ang sinumpang sopas na may pagkasuklam, habang lumiliyad ang kanyang mukha sa sobrang pagkadiri. Maingat niyang sinusuri ang mga potensyal na benepisyo at kapinsalaan ng pagkain nito. Sa kabila ng kanyang pagkasuklam, hindi maitanggi ni Sejen na ang sopas ay maganda dahil tataas ng 3 puntos ang kanyang stats. Gayunpaman, hindi niya maaaring baliwalain ang panganib ng pagkonsumo ng asidikong lason at grade C paralyzing poison. Biglang nagbigay ng isang brilliant na ideya ang itim na kuneho kay Sejen na gumamit ng grade C detoxifying green onions upang mabawasan ang masamang epekto ng mga lason. Masayang tinanggap ni Sejen ang mungkahi ng itim na kuneho, alam niyang hindi siya mamamatay sa lason kung kakainin niya ito. Kumain siya ng ilang detoxifying green onions na naglinis sa kanya mula sa mga grade C+ o mas mababang mga lason sa loob ng 1 oras. Pagkatapos ng maingat na paghahanda, ang isang pakiramdam ng pananabik ay sumasaklaw sa paligid ni Sejen habang ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, sabik na naghihintay sa sandaling siya ay magsimulang kumain ng sopas. Itinaas ni Sejen ang kutsara sa kanyang mga labi, umaasa na ang sopas ay magbibigay ng mas magandang lasa kaysa sa hitsura nito. Ang itim na kuneho, bilang nakaalalay na kasama, ay nagmamasid din sa kanya. Gayunpaman, ang unang sigla ay agad na naglaho. Ang mukha ni Sejen ay nagbago, nanginginig. Ang itim na kuneho ay nasa estado ng lubos na pagkasuklam, at siya ay nagsuka, na nagdulot sa iba na mag-atres sa gulat at pagkabahala. Malinaw na hindi tamang panahon para gamitin ang pariralang, huwag husgahan ang libro sa kanyang pabalat. Sa sobrang pagkasuklam sa lasa, si Sejen, na ngayon ay naguluhan, ay nagsimulang umiyak. Ang kanyang pagdurusa ay lalong pinalala ng biglang paglitaw ng maraming mensahe, mabilis na nagdedetalye sa proseso ng paulit-ulit niyang pagkalason at kasunod na detoksifikasyon. Ang tuloy-tuloy na mga abiso ay nagdaragdag sa kanyang lumalaking pagdismaya. Sa kabila ng karaniwang paniniwala na ang mas masama ang lasa ng gamot, mas epektibo ito, kinategorya ni Sejen ang sopas na ito bilang ang pinakamasama. Frustrated at nawalan ng pag-asa, inihayag niya ang galit kay Alien, tinawag itong baboy at inakusahan ng pagtatangka na saktan siya gamit ang nakakasulasok na sabaw. Gayunpaman, walang palatandaan ng pagsuko si Sejen. Desidido sa matapang na hakbang, kahit na mukhang mapanganib, nagpasya siyang ubusin ang buong mangkok ng sopas ng sabay-sabay, isinasabsob ang kanyang bibig sa kaldero. Nagulat ang lahat sa kanyang ginawa. Habang nakapikit, patuloy na nilulunok ni Sejen ang sopas, umaasa na ang pag-iwas sa direktang pakikipag-ugnay sa nakakalasong halo ay gagawing mas madali ito. Patuloy siyang kumakain ng sopas, nakatutok ng mabuti. Habang nakapikit ng mahigpit, pinuprotektahan ni Sejen ang sarili mula sa nakakasulasok na tanawin ng sopas, na puno ng nakakatakot na presensya ng patay na mga polaka, wasps, at mga mata ng mga halimaw. Sa gitna ng kanyang matapang na kilos, napansin ni Sejen na nauubos na ang sopas. Binuksan ni Sejen ang kanyang mga mata at tiningnan ang sopas. Sa pagbukas ng kanyang mga mata sa inaasahan, siya ay sinalubong ng isang di inaasahang sorpresa, isang kakaibang, malagkit na hitsura na nakalubog sa ilalim ng palayok. Ang gulat ay nagpabagsak sa kanya ng palayok na bumagsak sa tubig sa ibaba. Isang biglaang paglabas ng mga mensahe ang nagambala sa kulinaryang ordeal ni Sejen na ipinahayag ang matagumpay niyang pagkonsumo ng lahat ng health soup ni Alien. Sa kanyang gulat, tumaas ang kanyang stats ng 3 puntos. Ang hindi inaasahang bonus ay dumating sa anyo ng karagdagang 2x na nakuha ni Sejen. Ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga mensahe ay lalong nagpapalito kay Sejen habang patuloy na dumarating ang mga abiso. Bawat pop-up ay nagdedetalye ng kanyang mga tagumpay laban sa maraming pirana at crayfish, bawat matagumpay na laban ay nag-aambag sa patuloy na paglaki ng EXP. Ang rurok ng gulat ay dumating nang iulat ng sistema ang kanyang tagumpay laban sa isang napakalaking electric eel na nagresulta sa isang nakakagulat na 5,000x. Ikinagulat ito ni Sejen. Siya at ang kanyang mga kaibigan ay napagtanto na ang palabas sa ilalim ng tubig ay resulta ng health soup ni Sejen na nahulog sa lawa. Habang tinitingnan nila ang lawa, natuklasan nilang lason na ito. Ang kuneho, si Chunky, ay tila tumalon, marahil dahil sa tamang oras na pagpapakawalan ng gas, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya, habang si Sejen, mabilis na humingi ng paumanhin, ay nagpaliwanag na ang kanyang nagulat na reaksyon ang naging sanhi ng aksidenteng paghulog ng kaldero.
Sa isang malalim na buntong hininga, tinanggap ni Sejen ang hindi magandang kahihinatnan na hindi nila magagawang tamasahin ang anumang pagkain mula sa lawa sa kasalukuyan. Sa kabila ng setback na ito, optimistiko niyang iminungkahi na ang isyu ng inuming tubig ay maaaring malutas gamit ang tubig mula sa water can ng kuneho. Ngunit ang lubos na ikinababahala ni Sejen ay ang butas sa lawa. Maraming pirana at crayfish ang namatay matapos malason, at kahit na isang napakalaking electric eel ay namatay, na nangangahulugang may mas malawak na ekosistema sa butas. Gayunpaman, nag-aalala si Sejen tungkol sa butas sa lawa. Ang bunga ay nagpakita ng malaking pagkawala ng buhay, na may mga pirana at crayfish na nasawi sa lason. Kapansin-pansin, kahit ang isang napakalaking electric eel ay namatay. Nagtuturo sa pagkakaroon ng mas malawak na ekosistema sa loob ng malalim na butas ng lawa na ngayon ay kontaminado. Inspirado ng pangangailangan na makuha ang mga mapagkukunan ng protina sa hinaharap, nag-iisip si Sejen ng mga solusyon. Iminungkahi ng determinadong itim na kuneho na siya ang maglalangoy at maglalakbay sa butas ng lawa upang tuklasin ang mga potensyal na mapagkukunan. Gayunpaman, nag-aalangan si Sejen at tinanggihan ang ideya, binibigyang diin na ang tubig sa lawa ay nananatiling kontaminado. Kahit na kumain ng itim na kuneho ng detoxifying green onion, ang butas ay masikip. Ipinahayag ni Sejen ang mga alalahanin tungkol sa posibleng panganib, natatakot na kung susubukan ng kuneho na tumawid sa butas at magkaroon ng mga kahirapan, maaaring ito ay maipit na magdudulot ng potensyal na pinsala o kamatayan. Nagpakalungkot ang itim na kuneho. Nagtrabaho siya ng husto sa kanyang mga aralin sa scuba diving. Sa kabila ng pag-unawa sa kasigasige ng itim na kuneho, mahinang hinaplos ni Sejen ito, sinasabing nauunawaan niya ang kanyang nararamdaman, ngunit siya ay mahalaga upang ipadala sa isang mapanganib na lugar. Sa halip, nagmungkahi si Sejen ng mas maingat na pamamaraan, ipinapanukala na muling isaalang-alang ang ideya kapag ang tubig ng lawa ay sapat na natunaw, upang masiguro ang mas ligtas na pagsaliksik para sa mga potensyal na mapagkukunan ng protina sa hinaharap. Pinapalakas niya ang loob ng iba sa pamamagitan ng pagsasabing mayroon pa silang nakaimbak na pagkain na tatagal pa ng ilang panahon. Samantala, sa Waypoint, ang sentral na base ng operasyon ng Minotaur King, isang hindi maikakailang hangin ng pagkabagot ang bumabalot sa maringal na silid ng trono. Ang hari, isang figure ng napakalaking awtoridad at kataasan, ay nakikipagbuno sa lumalalang pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabagot dahil sa mahabang pagkawala ni Ox 3, isang pinagkakatiwalaang tauhan, na nagiging kapansin-pansin. Ang hari, nakaupo sa kanyang trono, ay pinag-iisipan ang mga posibleng dahilan sa mahabang pagkaantala ni Ox 3. Iniisip niya kung ang miyembrong ito ay maaaring hindi sinasadyang lumabag. Nakalimutan o, mas nakakabahala, tinalikuran ang mga utos ng hari na nagpapagana sa kanilang mga aksyon. Ang bigat ng sitwasyon ay nagtutulak sa hari upang agad na humanap ng kailanawan at impormasyon. Ikiniling niya ang kanyang atensyon kay Ox 1, isa pang miyembro ng kanyang konseho, at hiniling ang mga balita tungkol sa kasalukuyang misyon na ibinigay kay Ox 4 na hanapin si Ox 3. Hindi nagatubiling ibinahagi ni Ox 1 ang nakakabahalang balita. Hindi pa bumabalik si Ox 4 at ngayon ay itinuturing ng nawawala. Ang revelasyong ito ay nagpapalakas sa pagkaabala ng hari. Ano ang alalahanin ni Ox 1? Lumalalim ang pag-aalala ni Ox 1 habang iniisip niya ang posibilidad na ang mapangahas na duo, sa kanilang paghahanap ng masarap na damo, ay maaaring hindi sinasadyang napasok sa mga mapanganib na teritoryo. Kabilang sa kanyang mga alalahanin ang nakakatakot na lupain ng Red Fur, kilala sa mga panganib nito, o ang mapanganib na lugar na pinamumugaran ng mga makamandag na pukyutan, lahat para sa isang simpleng hangarin sa pagluluto. Binanggit pa niya ang presensya ng mga masasamang nilalang sa isang tiyak na hindi kilalang lugar. Ibinahagi ni Ox 1 ang mga nakakabahalang usap-usapan, sinasabing kahit ang kanilang mga katawan ay maaaring hindi magtagal kung napasok nila ang lugar na iyon. Ang hari, na kinikilala ang potensyal na kahinaan ni Ox 3, ay umaamin sa posibilidad. Gayunpaman, ipinahayag niya ang kanyang tiwala kay Ox 4, na kinikilala ang huli bilang isang matapang na mandirigma na hindi madaling bumagsak. Sa harap ng agarang pangangailangan na kontrolin ang sitwasyon, nagbigay ang hari ng utos kay Ox 1, na binigyan siya ng responsibilidad na pangasiwaan ang 100 sundalo ng Ox sa Waypoint. Ang pansamantalang pamumuno na ito ay naglalayong mapanatili ang kaayusan sa kawalan ng Minotaur King. Kumpirmado. Ang hari ay nagpasya na personal na hanapin ang nawawalang si Ox 3 at Ox 4. Samantala, si Sejen at ang kanyang mga kaibigan ay nagtagumpay sa pagtatanim ng maraming berdeng sibuyas. Iniisip ni Sejen kung sapat na ito upang mapunan ang matinding gana ng 100 Minotauro hanggang sa sila'y masiyahan. Si Kyung,
Sa isang kalagayan ng kaaya-ayang pagod, ay nakahilata sa malambot na higa ng berdeng sibuyas, nagulat sa kanilang di inaasahang lambot. Ngumiti si Sejen sa kanyang kakatean at iminungkahi kay Kiam na mag-ipon ng ilang sariwang ani upang mapabuti ang kanyang pagtulog at marahil ay magbahagi ng bahagi nito sa kanyang ina. Bigla, lumitaw ang isang mensaheng bintana na nagpapagana ng antas isa ng tampok na wishing for a good harvest. Ang abiso ay nagsiwalat na ang isang mabuting biyaya ay ipinagkaloob sa 70 payong ng mga taniman ng berdeng sibuyas, na nagreresulta sa isang makabuluhang pagtaas ng ani ng 50% para sa darating na linggo. Si Sejen, na nasasaksihan ng mga himalang epekto ng Wishing for a Good Harvest activation, ay namangha habang ang mga pananim ay biglang lumago sa kanyang harapan. Kinuha niya ang tala at nagpa siyang anihin ang mga berdeng sibuyas ng 3 beses ngayon sa halip na ang karaniwang 2. Ang mga katangian ni Sejen ay nakaranas ng mabilis na pagtaas, lahat salamat sa sopas ni Eileen. Isa pang mensaheng bintana ang lumitaw, nagsasaad na ang tagapamahala ng tore ay nagtatanong kung naubos na niya ang lahat ng sopas na ginawa nito. Inamin ni Sejen na siya ay nag-level up, binibigyan ng kredito si Eileen para sa hindi inaasahang pagpapalakas. Nang tanungin ni Eileen tungkol sa lasa, si Sejen ay nag-atubili sa una. Ipinahayag ni Eileen kung gaano siya kalungkot at tinanong kung hindi ba masarap ang sopas. Sa nakita nito, agad na tiniyak ni Sejen na ito ay masarap, na sinasabing masarap nga ito. Sinabi niyang totoo ito, o hindi siya magsisinungaling. Nagbiro pa siya, na ito ay isang lasang karapat-dapat ikamatay. Bigla, muling lumitaw ang isang mensaheng bintana, at ito ay mula sa tagapamahala ng tore, hawak ang kanyang kaldero at ipinahayag ang kanyang kahandaang magluto muli kung nagustuhan talaga ni Sejen. Sa nakita nito, nagmadaling hiniling ni Sejen kay Eileen na huwag na itong abalahin. Nagtataka, tinanong ni Eileen ang dahilan sa likod ng kanyang hiling. Muli, lumitaw ang bagong mensaheng bintana na muling pinagtitibay ang kagustuhan ng tagapamahala ng tore na maghanda ng bagong pagkain kung natagpuan ni Sejen ang naunang sopas na masarap. Medyo nag-aalala, ipinayo ni Sejen kay Eileen na huwag na itong gawin, na itinuro kung gaano siya nagpagod noong nakaraang beses, na nagtrabaho ng labis upang ihanda ang sopas. Iminungkahi niya na huwag itong masyadong magsakripisyo para sa kanyang kapakanan. Ibinahagi ni Sejen kung gaano niya natutuwa ang mga heart-to-heart na pag-uusap, tiniyak kay Eileen na hindi niya dapat pagurin ang sarili para sa kanya. Sa tunay na init ng loob, lumapit siya at inalok na siya na ang magluluto upang mapaligaya si Eileen sa masasarap na pagkain. Ang kanyang taos-pusong mga salita ay nagtrabaho ng mahusay kay Eileen, gaya ng kanyang inaasahan. Lubos na natigilan, si Eileen ay nagnilay sa lalim ng kanyang pagmamalasakit at kung gaano siya kahalaga sa kanilang koneksyon. Natawa siya habang iniisip ang kanyang mga salita na naglalaro habang inaabot ang dingding. Sa isang di inaasahang pangyayari, ang mapaglarong pagkilos na ito ay di sinasadyang naging isang masiglang banggaan na nagresulta sa pagkawasak ng dingding. Hindi nababahala sa hindi sinasadyang pagkasira, masayang ipinahayag ni Eileen ang kanyang pagmamataas kay Sejen, ang bihasang magsasaka ng tore. Sa huli, pinagtibay niya ang kanyang kasunduan na nagtutulak kay Sejen na maging Panginoon ng Nayon na nagdulot ng malalim na pakiramdam ng kaginhawaan kay Sejen, na sa gayo'y nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanyang pag-unawa. Nagtataka tungkol sa mga handaing hapunan, tinanong ni Eileen tungkol sa menu ng hapunan. Bigla at hindi inaasahan, ang lupa sa kanilang paanan ay nagsimulang manginig ng matindi, na nagdulot ng pagkabigla kay Sejen at sa kanyang mga kasama. Sa gitna ng kanilang kalituhan, ang mga umaalingaw-ngaw na hakbang ay nagdulot ng kaguluhan sa mga bagong tanim na berdeng sibuyas na kanilang itinanam. Sa kanilang pagkagulat, lumitaw mula sa kaguluhan ang walang iba kundi ang kahindek-hindek na Ox King. Ang kanyang nakakatakot na presensya ay nakatayo sa harap ni Sejen at ng kanyang mga kaibigan, na nagdudulot ng takot. Patuloy na nanginginig ang lupa sa ilalim ng mga paan ng Ox King habang mabagsik niyang nilalapitan si Sejen at ang kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, si Sejen, na nagulat sa di inaasahang pagdating ng isa pang Minotauro, ay nanunood na may halong pagkagulat at pagkabalisa habang papalapit ang Ox King. Ito ay nag-iwan sa kanya at sa kanyang mga kaibigan sa nerbiyos, hindi sigurado sa mga susunod na mangyayari. Dito nagtatapos ang episode. Isang ulap ng kawalang katiyakan ang bumabalot kay Sejen at sa kanyang mga kasama habang kinakaharap nila ang paparating na bagyo ng matinding galit ng Ox King habang nagtagumpay sila na manatiling ligtas. Tingnan natin kung paano magpapatuloy ang interaksyon ni Sejen sa Ox King sa susunod na kabanata at kung paano magpapatuloy ang kwento mula doon. Hanggang sa muli, mag-subscribe sa aming channel, mag-iwan ng komento sa video na ito, at tingnan ang iba pang mga video sa aming channel.
Manatiling nakatutok para sa marami pang iba.